Ako si Shane Ruta, ang babaeng nabuhay sa paniniwalang patay na ang panganay kong anak at iniwan ng lalaking pinakamamahal ko. Pagkalipas ng 5 taon, bumalik ako sa Pilipinas para hanapin ang katotohanan at singilin ang mga taong sumira sa buhay ko. Ngunit hindi ko alam na matapos ang isang math Olympiad, ang batang inuwi ko sa bahay ay hindi si Lava. Siya pala si Hero, ang anak ko na akala ko patay na. Samantalang ang anak kong si Lava ay nasa piling ng kaniyang ama. Si Alvin Soto, na wala ring kaalam-alam na nagkapalit na pala ang kanilang mga anak. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng kasinungalingang sumira sa aming pamilya at tuluyang nagpabago sa takbo ng aking buhay? Umalingaw-ngaw sa buong delivery room ang malakas na iyak ng isang sanggol. Kasunod noon ay isa pang iyak. Halos wala ng lakas si Shane matapos ang mahabang oras ng panganganak. Congratulations, Miss Ruta. 2 malulusog na lalaki ang naisilang ninyo. Masayang bati ng doktor. Nanginginig ang mga labi ni Shane nang ngumiti siya. Ligtas ang kambal ko. Napaluha si Shane nang sabihin yon. Ilang sandali pa, inilapit ng nurse ang 2 sanggol sa kanya. Magkatabing nakabalot ng puting kumot ang mga ito. Dahan-dahang hinaplos ni Shane ang maliliit na pisngi ng mga anak niya. Hero at Lava. Banggit niya sa pangalan na pinili nila ni Alvin para sa kanilang mga anak. Hindi na makapaghintay si Shane na sabihin sa kanyang asawa na kambal ang kanilang mga anak. Gusto niya itong sorpresahin na hindi lang isa ang isinilang niya, kundi kambal. Ngunit hindi niya napansin ang malamig na titig na nakamasid mula sa labas ng salaming pinto. Si Verna Soto, ang ina ni Alvin. Hindi ako papayag na maging bahagi ng pamilya namin ang babaeng yan. Usal nito na may ngisi sa labi. Lumipas ang ilang minuto at kinailangang dalhin ng nurse ang mga sanggol sa nursery para sa mga pagsusuri. Nag-alangan man si Shane, pumayag din ito. Pag-iingatan po sila. Pagkasara ng pinto, napahawak si Shane sa kanyang dibdib. Bigla siyang kinabahan nang hindi maipaliwanag. Samantala sa nursery, tahimik na pumasok si Verna kasama ang isang nurse na halatang kinakabahan. Nasaan ang batang may pangalang Hero? Ma'am, delikado po ito. Kapag nalaman po ni Mr. Alvin, Walang makakaalam. Gawin mo ang sinabi ko. sabat ni Verna at nag-abot siya ng makapal na sobre na naglalaman ng pera. Pikit matang tinanggap iyon ng nurse. Nanginginig ang nurse habang dahan-dahang kinuha ang sanggol na may nakasulat na Hero Soto sa crib card. Sa loob naman ng recovery room, pilit bumabangon si Shane. Nasaan ang mga anak ko? Bakit ang tagal nila? Nag-aalalang tanong niya sa nurse. Hindi na siya mapakali. Nakayuko ang nurse. Magsasalita na sana nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Verna. Malamig ang mukha nito habang nakatingin kay Shane. Dahan-dahang lumapit si Verna sa kanyang kama. Maliit na napangiti si Shane nang makita ang mother-in-law niya. Mama, nakita mo ba ang mga anak ko? Napataas ang kilay ni Verna at napaismid. Mama? Ha, diba sinabihan na kita na huwag mo akong tinatawag na mama? Alam mong tutol ako sa kasal ninyo ng anak ko. Mariing usal ni Verna na may kinikimkim na galit sa puso. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Shane. Napaikot ang mga mata ni Verna habang pinapaypayan ang sarili sa inis. Kahit kailan talaga palpak ka sa lahat ng bagay, Shane.
Sarili mong anak? Hindi mo man lang mailigtas? Ano pong ibig ninyong sabihin? Mahina ang panganay mong sanggol. Hindi siya nakaligtas dahil sa kapabayaan mo. Kaya kukunin ko ang tanging sanggol na nakaligtas. Napangisi ito nang makita ang takot sa mga mata ni Shane. Mabilis na umiling ang babae. Hindi, hindi yan totoo. Kanina lang po ay maayos siya. Buhay ang anak ko. Buhay si Hiro, Mama. Ipakita niyo po siya sa akin. Akmang tatayo si Shane nang pigilan siya ni Verna. Buhay sana siya kung hindi dahil sa'yo. Wala kang karapatang makita siya. Babae, kabilang siya sa pamilya namin. Hindi sa'yo. Kaya huwag kang magpapakita sa akin. Simula ngayon. Biglang sabat ni Verna, kaya't mas lalong napaluha si Shane sa sakit na nararamdaman. Bahagyang yumuko si Verna sa kanyang harapan. Dahil sa kapabayaan mo, mas ayaw ka na rin makita ni Alvin. Pinili niya ang pangalan ng mga Soto kesa sa'yo. Ginamit ka lang niya. Nanigas ang katawan ni Shane. Hindi po kayo nagsasabi ng totoo. Pupuntahan niyo ako rito. Kilala ko si Alvin. Agad na pinutol ni Verna ang sasabihin niya. Mas lalong kilala ko ang anak ko, Shane. Matagal na itong pinag-isipan ni Alvin. Isip-isipin mo rin, ha? Kung deserving ka ba na maging asawa ng isang respetadong CEO ng kumpanya. Mas lalong napangisi si Verna nang makitang natahimik si Shane. Hindi ka kayang ipakilala ni Alvin dahil sa background mo. Wala siyang planong ipakilala ka bilang asawa niya. Madali lang sabihin na mahal ka niya. Ngunit nakikita mo naman, di ba? Napahagulgol si Shane. Habang paulit-ulit na umiiling, hindi niya kayang sikmurain na baka may parte sa sinabi ng ina ni Alvin na totoo ang sinabi nito. Hindi niya gagawin sa akin yun. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang nurse na may buhat na isang sanggol. Ma'am, ito na po ang natitirang baby. Ikinalulungkot ko po pero wala na po ang panganay ninyong anak. Agad iyong kinuha ni Shane at mahigpit na niyakap. Doon mas lalong napaiyak si Shane. Hindi niya magawang tumayo ng maayos dahil sa paghihinagpis. Nangihina pa rin siya dahil kapapanganak pa lang niya. Ang anak ko! Umalis ka na rito bago ka pa mapahiya. Wala ka ng lugar sa buhay ni Alvin. Huwag mo nang hintayin si Alvin dahil hindi na siya magpapakita sa'yo kahit kailan. Maya-maya pa ay may 2 bodyguard na pumasok sa kwarto. Pasensya na po, ma'am. Kailangan niyo na pong umalis. Ilang beses na napakurap si Shane, tila ba na blanko na ang utak niya at hindi na alam ang mga pinagsasabi. Kahit makita ko lang ang anak ko, kahit sandali lang, pakiusap po. Akmang pupuntahan sana ni Shane ang nursery room nang harangin ito ni Verna. Sinenyasan ni Verna ang mga bodyguards. Napatango ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Shane. Nabigla siya sa paghila sa kanya ng mga tauhan ni Verna. Kinaladkad siya ng mga ito palabas ng ospital. Bitawan niyo ako! Kukunin ko ang panganay kong anak. Wala kayong karapatan na itago siya at ilayo sa akin. Sigaw ni Shane sa sakit at galit na nararamdaman. Ngunit wala siyang laban. Mahina siya at bukod doon, wala siyang kapangyarihan gaya ng pamilya ni Alvin. Hindi niya na kaya pang kalabanin ang taong mas makapangyarihan kesa sa kanya. Sa labas ng gusali, bumubuhos ang malakas na ulan. Mahigpit niyang niyakap si Lava. Wasak na wasak ang puso ni Shane habang pilit na tumatayo mula sa pagkakabagsak sa lupa. Kahit nanginginig pa ang kanyang katawan mula sa panganganak. Hiro, anak,
Patawarin mo si Mama, ha? Hindi kita nailigtas. Samantala, sa isang pribadong silid ng ospital, tahimik na nakaupo si Verna habang karga ang sanggol na si Hero. Mahimbing itong natutulog. Walang kamalay-malay sa nangyayari. Mula ngayon, magiging apo ka ng pamilyang Soto. Kalilimutan mo ang babaeng nagsilang sa'yo. Hindi ka niya na anak dahil kailanman, hindi naman siya naging parte ng pamilya natin. Tumingin siya sa bintana kung saan unti-unti nang nawawala sa dilim ng ulan ang figura ni Shane. Pagkatapos ng trahedyang nangyari sa buhay ni Shane, napag-isipan niyang tanggapin ang trabaho sa ibang bansa bilang data analyst sa isang international tech company. 5 taon siyang nanirahan sa Canada para mamuhay ng tahimik. Ngunit hindi ibig sabihin noon na habang buhay siyang mananahimik. Pinaghandaan niya ang kanyang sarili para sa pagbabalik niya sa Pilipinas upang singilin ang mga taong sumira sa buhay niya at sa mga anak niya. Makalipas lamang ang 5 taon, napagdesisyonan ni Shane na bumalik sa Pilipinas kasama ang kanyang anak. Malakas ang tunog ng mga gulong ng eroplano nang tuluyan itong lumapag sa paliparan ng Maynila. Tahimik lamang si Shane habang pinagmamasdan si Lava na mahimbing na natutulog habang yakap ang maliit nitong backpack. 5 taon niyang dinala ang sakit ng pagkawala ng isang anak. Hindi man lang niya ito nasilayan o nayakap man lang bago siya lumipad papuntang ibang bansa. Ito na po ba ang Pilipinas, Mama? Makikita na po ba natin si Kuya Hero? Bakit hindi natin siya dinalaw at binigyan noon ng flowers, Mama? Expensive po ba ang pamasahe papunta rito sa Philippines? Hindi agad nakasagot si Shane. Ilang taon na niyang iniiwasan na malaman ng kanyang anak ang tungkol sa kapatid nitong si Hero. Ayaw niyang saktan si Lava, ngunit kailangan ding malaman nito na namatay ang kapatid nito. Sa tuwing naiisip ni Shane kung ilang beses na niyang sinubukang tawagan si Alvin para sana humingi ng tulong at kumpirmahin kung may halaga ba siya o ang anak niya sa buhay nito, umaakyat ang galit niya sa utak. Kaya naman, makikipag-anal na siya sa lalaki. Hindi pa kaya noon ni Mama dahil hindi pa sapat ang pera. Pero ngayon, hahanapin natin siya. Mahigpit na hinawakan ni Lava ang kamay ng kanyang ina. Para bang kinocomfort nito ang ina. Pero sa loob-loob ni Shane, isa lamang ang laman ng isip niya. Bumalik siya para malaman kung saan nila inilibing ang kanyang anak at para pagbayarin nila ang lahat ng sakit na dinanas niya. Hindi nagtagal, nakalabas sila ng airport at dumiretso sa inuupahan nilang bahay. Agad na inilabas ni Lava ang isang makapal na envelope. Mama, dumating na po yung final confirmation. Kasali na po ako. Masayang balita ni Lava. Kaya naman kinuha iyon ni Shane at binasa. National Math Olympiad for Young Geniuses. Lava Ruta, official contestant. Mananalo po ako bukas para sa'yo, Mama. Nakangiting napailing si Shane at hinaplos ang buhok ng anak. Hindi mo kailangang manalo. Ang mahalaga, magawa mo ang best mo. Nakangusong tumango si Lava at niyakap ang binti ng ina. Kinabukasan, dinagsa ng mga bata at magulang ang malaking convention center kung saan gaganapin ang National Math Olympiad. Inaayos na siya ng ID at ang kwelyo ni Lava. Kaya mo to, anak. Huwag kang ma-pressure. Basta i-enjoy mo lang, ha, okay? Kaya mo naman siguro kahit wala si Mama. Madali lang po ito, Mama. Big boy na po ako kaya don't worry po. Napangiti si Shane sa kumpiyansa ng bata. Ang hindi alam ni Shane na sa kabilang bahagi ng backstage ay may isa pang batang henyo na naghahanda.
Kamukhang kamukha ni Lava. Nakasuot ito ng maayos na blazer at may salamin sa mata habang tahimik na nagsusolve ng practice problems. At ngayon, dumako naman tayo sa pinakahinihintay na bahagi ng National Math Olympiad for Young Geniuses, ang Live Problem Solving Challenge. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan sa buong venue. Isa-isang tinawag ng host ang mga finalist habang ipinapakita ang kanilang mga larawan sa malaking LED screen. Finalist number 1, from Manila Science Academy, Hiro Soto. Agad na tumayo si Hiro. Nakasuot siya ng blazer at maayos na nakasuklay ang buhok. Tahimik siyang umakyat sa entablado habang nakasuot ang salamin sa mata. Finalist number 2, from Global Science Academy, Lava Ruta. Pagkasabi ng pangalan ni Lava, napalingon si Hiro sa kabilang bahagi ng stage at doon siya natigilan. Isang batang lalaki ang lumabas mula sa backstage na parang refleksyon niya sa salamin. Pareho ang hugis ng muka, pareho ang mga mata. Ang kaibahan lang, walang salamin, ang batang papalapit. Hindi maalis ni Hiro ang tingin sa mukha ng batang lalaki. Akala niya na mamalikmata lang siya. Ngunit nang kinusot niya ang mga mata niya, naroon pa rin ang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Parang biglang nawala sa isip niya ang buong kompetisyon. Hiro, please proceed to your station. Biglang sabi ng host. Napakurap si Hiro at bahagyang napahiya nang mapansing nakatayo lang siya sa gitna ng stage. Hindi inalis ni Hiro ang tingin sa batang lalaki na nagngangalang Lava. Hanggang sa nasa harapan na siya nito. May kung anong pamilyar siyang naramdaman sa kaniyang puso nang makita ito sa malapitan. Samantala si Lava naman ay tuluyang napahinto at nawala ang ngiti nang makita si Hiro ng harapan. Bakit magkamukha? Putol na bulalas ni Lava. Hindi ito simpleng kahawig. Para siyang nakatingin sa sarili niyang muka na nalagyan lamang ng salamin. Napansin iyon ng isang judge. Pasalit-salit ang tingin nito kina Lava at Hiro na tila namamalikmata. Contestant Hiro and Lava, okay lang ba kayo? Tanong ng judge. Sa isip nito, namamangha siya na matatalino ang batang kambal. Iniisip nito na baka magkaiba lang talaga ang last name ng kambal para hindi malito. Po, okay lang po. Hindi maintindihan ang mukha ngayon ni Lava. Nagtungo siya sa kanyang pwesto. Ngunit paminsan-minsan, sumusulyap pa rin siya kay Hiro. Hindi pa rin maalis sa isipan ni Lava na talagang hindi siya namamalikmata. Posibleng kambal niya ito. Maging ang audience ay nagsimulang magbulungan. Magkapatid ba sila? Kambal? Parang iisang bata lang na may salamin at walang salamin. Napakatalino naman ng kambal kung ganun. Tumikhim ang host upang ibalik ang atensyon ng lahat. The challenge begins in 3, 2, 1. Start! Lumabas sa screen ang unang tanong. Isang mahirap na number theory problem na karaniwang pang high school level na. Mabilis na gumalaw ang marker ni Hiro. Kasabay noon, mabilis ding nagsulat si Lava. Nagkatinginan pa sila sandali bago muling tumutok sa problema. Parang may tahimik na kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Wow! Pareho silang gumagamit ng identical factoring method. Namamanghang komento ng host. At pareho rin nilang nakuha ang tamang sagot sa loob lamang ng 15 segundo. Komento naman ng judge. Mas lalong uminit ang palakpakan ng audience. Magkakasunod ang mga tanong. Sa bawat round, halos sabay silang nagtataas ng sagot. Minsan ay nauuna si Hiro ng kalahating segundo. Susunod naman ay si Lava. This is unbelievable!
Para silang dalawang bahagi ng iisang isip. Dumating ang final question. Isang napakahabang equation ang lumabas sa screen. Tahimik ang buong venue. Maging ang mga magulang ay hindi makahinga sa kaba. Napapikit sandali si Hero bago nagsimulang magsulat. Si Lava naman ay ngumiti at mabilis na nag-compute sa gilid ng board. Sabay silang huminto at sabay nilang itinaas ang kanilang sagot. 256. Napahawak sa ulo ang host habang nakatingin sa judges. Talagang bakbakan ang nangyayari ngayon sa pag-solve ng dalawang batang kambal. Tila ba iisa lang ang utak nila? Sabi ng host na parabang naaaliw kina Hero at Lava. Mabilis na kinumpute ng panel ang sagot. Ilang segundo ng nakabibinging katahimikan ang lumipas. Pagkatapos ay sabay-sabay na tumayo ang mga judge. Correct ang kanilang isinigaw. Sumabog ang venue sa lakas ng palakpakan at hiyawan. Ladies and gentlemen, we have a tie! Lumabas sa screen ang final scores. Pareho silang nakakuha ng 100 points. Sa lahat ng taon ng kompetisyong ito, ngayon lamang kami nakakita ng dalawang batang hindi lang parehong henyo, kundi kambal pa. Namamanghang komento ng host. Sabay silang lumingon sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, malinaw nilang nakita ang pagkakahawig na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Hero kay Lava habang nanginginig ang boses. Bakit mo ako kamukha? Hindi agad nakasagot si Lava. Tinitigan ni Hero si Lava mula ulo hanggang paa. Sa kanya marahang hinubad ang sariling salamin. Lalong lumakas ang bulungan ng audience. Ay Diyos ko, parehong-pareho talaga. Doon nagsimulang magtaka si Hero sa buong buhay niya. Tila ba panaginip ang nangyayari sa kanya. Samantalang pakiramdam ni Lava, minumulto na siya. Nanatiling tahimik sina Hero at Lava sa isang bakanting sulok ng backstage matapos ang awarding ceremony. Pareho pa rin silang nakatitig sa isa't isa na parang hindi makapaniwala sa kanilang natuklasan. Napalunok si Lava habang nakatitig kay Hero. Mas lalong nakita niya ang pagkakahawig nilang dalawa. Sino ang magulang mo? Pareho ba tayo ng mama at papa? Kinakabahan ngunit nasasabik na tanong ni Lava. Kilala niya kung sino ang mga magulang niya. Alam din niya na may kakambal siya. Pero laking gulat niya nang nakakausap niya ngayon ang kanyang kuya dahil buong akala niya patay na ito. Ang pangalan ng daddy ko ay Alvin Soto. Nakita ko sa wallet at drawer ni daddy na Shane Ruta ang pangalan ng mami ko. Sagot ni Hero habang tinititigan ng mabuti ang mukha ni Lava. Lumapit pa si Hero, mahina ngunit malinaw na nagtanong. Ruta ang apelyido mo, di ba? Pareho ba tayo ng mami? Napaawang ang labi ni Lava at hinawakan ang kamay ni Hero. Pangalan yun ng mama ko. I mean, mama natin. At saka, pareho tayo ng papa. Yun ang pangalan na binanggit ni Tito Jordan sa akin. Malawak ngayon ang ngiti ni Lava, samantalang nanlalaki ang mga mata ni Hero. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi sinabi sa akin ni Daddy na may kakambal ako. Anong birthday mo? Pahabol na tanong ni Hero. July 18, 2020. Lo, pareho tayo. Totoo nga. Natigilan si Hero. Bago pa man makapagsalita si Lava, agad na nagsalita na si Hero. Sa tingin ko, kambal tayo. Sandaling natigilan si Lava, pero tumango rin. Alam kong may kambal ako. Ikaw nga si Kuya Hero. Nakangiting sabi ni Lava at hinila si Hero para yakapin ito.
Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang dalawa napansin ng mga batang contestants nang pumasok din ito sa backstage. Bakit magkaibang apelyido ninyong dalawa? Di ba kambal kayo? Pareho pa kayong highest score. Grabe ah. Bakit napakatalino yung kambal? Nagkatinginan sina Hero at Lava. Hindi nila alam kung paanong sasagutin yon dahil kailangan pa nilang alamin ang buong katotohanan sa kanilang pamilya. Hindi pa namin sure eh. Hindi sure? Kahit ako malilito kung sino sa inyo si Hero. Napakamot na lamang si Hero sa ulo habang si Lava ay napabungis-ngis. Pagkaalis ng ibang bata, sabay silang napabuntong hininga. Okay, mas mabuting tayo muna mag-usap. Tumango si Hero at umupo sa mahabang bench. Umupo rin si Lava sa kanyang tabi. Ilang segundo silang parehong tahimik. Totoo ba yung sinabi mo kanina na akala ni Mami patay na ako? Kaya ba di niya ako mapuntahan? Hindi makapaniwalang tanong ni Hero na ikinatango ni Lava. Oo, palagi kanyang kinikwento sa akin. Tuwing birthday natin may isa pang cake sa mesa. Sobrang lungkot ni Mama dahil wala ka. Puno ng panghihinayang nasambit ni Lava. Bagsak ang mga balikat. Tutok na tutok ang atensyon ni Hero sa kapatid nito. Akala niya, namatay ka noong pinanganak tayo. Napayuko si Hero habang mahigpit na nakakuyom ang kamao. Pero sinabi sa akin ni Daddy na iniwan kami ni Mommy. Sagot naman niya. Hindi yun totoo. Tanggi naman ni Lava. Napatingin si Hero kay Lava dahil sa pagtaas ng boses nito. Hindi kami aalis kung alam lang ni Mama na buhay ka. Sobrang mahal ka niya, kahit na hindi ka pa niya nakikita. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hero. Talaga bang hinahanap niya ako? Oo, kaya nga kami bumalik ng Pilipinas. Gusto niyang malaman kung saan ka nilibing. Ibig sabihin, pareho silang niloko. Napatanong tuloy si Hero sa kanyang sarili. Ikaw, anong sinabi sa'yo ni Papa tungkol kay Mama? Tanong ni Lava. Napaisip naman si Hero. Sabi niya umalis daw si Mommy pagkatapos niya akong ipanganak. Pero di niya pinagsalitaan ng masama si Mommy. Lagi niyang sinasabi na baka may dahilan siya. Feeling ko hinihintay din ni Daddy si Mommy. Sagot ni Hero. Natahimik si Lava. Mabait ba si Papa? Hindi ko kasi siya nakasama. Gusto ko siyang makita kaso si Mama galit sa kanya. Ang swerte mo, hindi kasi ako kilala ng Papa natin. Naramdaman ni Hero ang lungkot sa boses ng kapatid. Marahang tinapik ni Hero ang balikat ni Lava. Makikilala ka na niya at sigurado ko na mamahalin ka rin ni Daddy. Napatingin sa kanya si Lava at bahagyang ngumiti. Makalipas ang ilang sandali ay sabay silang napaisip. Alam mo, parang may mali talaga. Isipin mo, sinabihan si Mama na patay ka. Buong akala ni Papa ikaw lang ang anak niya at iniwan ka ni Mama sa kanya. Saad ni Lava. Hindi kaya may kontrabidang humahadlang sa parents natin? Tanong naman ni Hero. Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Biglang tumalim ang tingin niya. Kinuha niya ang notebook na laging dala. Isinulat niya ang mga nalalaman nila. Binasa ni Hero ang mga isinulat niya. Tahimik na tinitigan ni Lava ang listahan. Conclusion? May taong gustong paghiwalayin sina Mama at Daddy at nagsinungaling siya sa kanilang dalawa para hindi na sila magkita pa. Napabuntong hininga si Lava at nagsalita. Ang mission natin ngayon, alamin kung sino yon. Partners? Inilahad niya ang kamay niya kay Lava. Ngumiti naman si Lava at nakipagkamay. Partners?
Maya-maya ay may naisip si Lava at biglang lumiwanag ang mukha nito. May ideya na ako. Magpalit tayo ng damit. Ikaw si Lava at ako si Hero. Ano? Ikaw ang sasama kay Mama bilang ako. Ako naman ang sasama kay Daddy bilang ikaw. Sambit muli ni Lava. Gusto ko yun. Kaso, baka mahalata nila tayo. Pero ito lang ang tanging paraan para makasama natin silang dalawa at makakuha ng impormasyon. Di ba gusto mong makilala din si Mama? Maliit na napatango si Hero. Sa totoo lang, matagal niya nang gustong makita sa personal ang mommy niya. Tuwing nakakakita siya ng ibang bata na may kasamang ina, palagi niyang iniisip kung ano kaya ang pakiramdam na may mommy na yayakap sa kanya bago matulog. Yun naman pala eh. Ako rin gusto kong makilala si Papa. Dahan-dahang hinubad ni Hero ang salamin niya at iniabot iyon kay Lava. Mas magiging kamukha mo ako kapag suot mo to. Kinuha yun ni Lava at isinuot. Wow, parang ikaw na nga ako. Napatawa si Hero sa unang pagkakataon. Kabisaduhin natin ang detalye tungkol sa ating dalawa para hindi nila tayo mahalata, lalo na ang mga hobbies at favorites natin. Agad namang pumayag si Lava. Napabungis-ngis pa siya, silang dalawa, dahil pakiramdam nila, isa silang secret agent o spy na kailangan magpanggap. Ang tawag ko sa parents natin, Mommy and Daddy, okay? Ang favorite food ko ay sinigang na baboy. Mama at Papa naman ang tawag ko sa parents natin. Magkaiba pala tayo. Kailangan hindi tayo magkamali ah. Patangu-tangu pang saad ni Lava. Fried chicken pala ang favorite kong pagkain. Hala, kailangan kong magpanggap na mahilig sa fried chicken. Nakangusong saad ni Hero. Ako rin, di ako mahilig sa sabaw eh. Pareho silang natawa dahil kahit magkamukha sila, may pagkakaiba pa rin talaga sa kanila. Pero maya-maya ay naging seryosong muli si Hero. Lava, kapag nalaman natin kung sino ang may kasalanan, anong gagawin natin? Ibabalik natin ang pamilya natin. Naramdaman ni Hero ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Pamilya. Ngayon lamang niya narinig ang salitang iyon na parang buo. Mula naman sa malayo, narinig nila ang boses ng staff na hinahanap na sila. Hero Soto, Lava Ruta, naghihintay ng mga guardian ninyo. Nagkatinginan ng kambal. Ready ka na ba? Tanong ni Hero. Nag-thumbs up pa si Lava. Super ready na! Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may pag-asa ng mabuo muli ang isang pamilyang pinaghiwalay ng kasinungalingan. At doon nila tuluyang napagkasunduan na isagawa ang plano nilang pagpapalit ng lugar. Abala ang mga magulang sa paglabas-masok sa lobby ng National Math Olympiad venue habang hinihintay ang pagtatapos ng awarding ceremony. Mabilis ang hakbang ni Shane habang hinahanap kung nasaan naghihintay si Lava. Sa kabilang direksyon naman, papalapit si Alvin. Hawak ang bouquet na pinabili niya para kay Hero. Pareho silang abala sa paghahanap sa kanilang anak at pareho silang natigilan nang magtama ang kanilang mga mata. Parang huminto ang oras sa gitna ng maingay na lobby. Nawala sa pandinig ni Shane ang lahat ng ingay sa paligid. Si Alvin, mas mature na ang mukha nito kumpara noong huli niya itong nakita. Pero pareho pa rin ang mga matang minsan nangakong hindi siya iiwan. Mahigpit na napakuyom si Shane. Hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Alvin. Samantala, hindi rin inaasahan ni Alvin na makita siya. Shane. Dahan-dahang umatras si Shane at agad na umiwas ng tingin. Excuse me. Mahinang sabi niya sa mga taong nadaraanan niya. Mabilis siyang naglakad palayo, pero agad siyang sinundan ni Alvin.
Shane, sandali! Hindi huminto si Shane. Pilit na nabibinyahan siya. Bakit bumalik ka? Bakit ha? Malakas ang boses ni Alvin na nagpahinto kay Shane. Dahan-dahan siyang humarap rito. Malamig ang tingin niya kay Alvin. Bakit? Natatakot ka ba na masira ko ang pamilya mo? O natatakot kang sisingilin ko kayo? Napatagis ang bagang ni Alvin at nilapitan si Shane. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo sa anak natin? Talaga bang wala kang pakialam? Lingid sa kaalaman ni Shane, ang tinutukoy ni Alvin sa kanya ay ang pag-iwan niya kay Hero at piniling maging dalaga. Napakuyom ang kamao ni Shane. Nanginginig iyon sa halo-halong emosyon. Naninikip ang dibdib niya habang diretsyong nakatingin kay Alvin. Wala kang alam sa mga sinasabi mo. Huwag kang umakto na parang wala kang ginawang kasalanan. Hindi mo alam ang pinaghirapan ko, Alvin. Biglang pumasok ang alaala sa isip ni Shane. Iyong araw na halos mabaliw siya sa kakahanap kay Hero. Hindi man lang siya mapagbigyan na makita ang anak niya kahit sandali. Talaga? Pagkatapos mong mawala ng 5 taon nang walang paliwanag, hindi ka man lang nagpakita sa akin. Nanginginig ang boses ni Alvin nang tanungin niya si Shane. Unti-unting nag-init ang ulo ng babae. Bakit naman ako magpapakita sa'yo? Di ba, yun naman ang gusto mo? Iniwan mo kami. Hindi nito napigilan ng inis at sakit na nararamdaman sa dibdib. Iniwan? Ikaw ang nagpalaya sa akin, Alvin. Huwag mong baligtarin ang lahat ng pangyayari. Wala na ring saysay ang pag-uusap natin. Matatapos din ito. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ngunit hindi na pinatapos ni Shane si Alvin sa pagsasalita. Bumalik ako dito sa Pilipinas, pero hindi para sa'yo. Bumalik ka rito. Para ano? Para may bawiin? Biglang tumigas ang ekspresyon ni Shane. Sa isip niya, malinaw ang ibig sabihin sa sinabi ni Alvin. Inaakala nito na gusto niyang bawiin ang kanilang dating relasyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ako bumalik para makipagbalikan sa'yo. Hindi ko kailangan ng lalaki na piniling sumunod sa gusto ng ina niya. Ayoko sa lalaki sa una lang magaling. At sa bandang huli, itatapo na lang na kahit halos mabinat dahil sa bagong panganganak. Natigilan si Alvin sa huling sinabi ni Shane. Hintayin mo na lang yung annulment paper na ipapadala ko sa'yo. Yun lang naman ang hinihintay mo para makawala ka sa nakaraan, di ba? Magsama kayong mag-ina. At bago pa makapagsalita si Alvin, malakas na dumapo ang palad ni Shane sa pisngi niya. Napalingon ang ilang tao sa lobby. May ibang nagtataka at nagulat. Napatigil si Alvin habang hawak ang namumulang pisngi. Ang ginawa niyo sa akin, hindi ko makakalimutan. Shane, hindi ko maintindihan. Tama! Hindi mo talaga naiintindihan dahil nagmamaang-maangan ka pa. Bahagyang nangilid ang luha sa kanyang mata pero pinilit niyang maging matatag. Gagawin ko ang lahat para makamit ang hustisya na inaasam ko. Pagkasabi noon, tinalikuran niya si Alvin at muling naglakad papasok sa venue. Hindi na siya nito pinigilan. Naiwan si Alvin sa gitna ng lobby. Natulala. Unti-unti niyang inalala ang mga sinabi ni Shane. Pinalayas? Hustisya? Magsama kayong mag-ina? Parang may malaking bahagi ng kwento na hindi niya alam. Napahawak siya sa noo. May iba pa bang nangyari sa loob ng 5 taon? Ngunit kasabay ng paggalito, bumalik din ang matagal na pilit niyang tinatago. Mahal pa rin niya si Shane. Kahit galit siya rito, kahit iniisip niyang iniwan siya nito at ang anak nilang si Hero. Napapikit si Alvin habang bumabalik sa isip niya ang araw na nakita niya si Shane noon kasama ang lalaking kaibigan nito bago ito tuluyang mawala. Kung alam mo lang kung gaano kita hinanap. Sadyang ayaw mo lang talaga magpahanap, ha?
Ngayong nakita niya na si Shane, kahit anuman ang kanilang nakaraan, gusto na lamang niyang makipagbalikan rito. Napabuntong hininga siya at muling tumingin sa direksyong nilakaran ni Shane. Sa mga luha sa kanyang mata, binitawan niya ang kamay ng lalaki at napaatras habang paulit-ulit na umiiling. Hindi, imposible. Matagal nang wala si Hiro sa mundong ito. Hindi siya nakaligtas. Imposible ang mga sinasabi mo, Alvin. Mabilis na pinigilan ni Alvin si Shane. Hinawakan nito ang pisngi ni Shane. Ano bang pinagsasabi mo, Shane? Iniwan mo sa akin si Hiro, di ba? Kahit si Alvin ay hindi rin sigurado sa naging tanong nito. Pakiramdam nito parang may maling nangyayari. Biglang hinablot ni Shane ang kwelyo ng lalaki. Nanginginig ang kaniyang mga kamay. Hindi na napigilan ni Shane ang sarili. Bigla niyang sinuntok ang dibdib ni Alvin habang umiiyak. Sinungaling! Huwag mo akong paasahin o saktan ng ganito, Alvin! Patay na siya! Muli niyang hinampas si Alvin habang umiiyak siya sa pighati. Napaatras si Alvin, hindi dahil sa lakas ng hampas, kundi dahil sa sinabi ni Shane. Patay? Patay na si Hiro noong sanggol pa lang. Sinabi sa akin ng mama mo, patay na ang panganay ko. Si Lava lang ang tanging nabuhay. Tuluyang gumuho ang matapang na anyo ni Shane. Parang 5 taong kinimkim niya ang sakit na sabay-sabay na sumabog. Napaluhod siya sa sahig. Mahigpit niyang tinakpan ang kanyang muka. Araw-araw kong iniiyakan at kinakausap ang anak kong si Hiro. Nanigas si Alvin. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Dahan-dahang lumuhod si Alvin sa harapan ni Shane. Mahina niyang hinawakan ang nanginginig nitong mga balikat. Shane, makinig ka sa akin. Hindi patay si Hiro, okay? At saka sino si Lava? Anong ginawa ni Mama sa'yo? Ipaliwanag mo sa akin dahil naguguluhan na ako, Shane. Hindi na malaya ni Alvin na lumuluhan na rin pala siya. Unti-unting ibinaba ni Shane ang kaniyang mga kamay. Ang mama mo mismo ang nagsabi sa akin. Sinabi niyang patay na si Hiro. Nanginginig pa ang kaniyang katawan. Ngunit kaagad na pinunasan ni Shane ang luha at nilakasan ang loob para sabihin ang katotohanan kay Alvin. Sinabi niyang ayaw mo na sa akin at mas pinili mo ang mama mo kaysa sa amin. Pinalayas niya kami. Napakagat siya sa sariling labi nang sinabi niya kay Alvin ang nakaraang alaala niya. Napahawak naman si Alvin sa sariling ulo. Parang may unti-unting nababasag sa kanyang isipan. Karga ko si Lava habang kalalabas ko lang sa ospital. Halos mabinat ako dahil nagdadalamhati pa ako sa panganay nating anak. Di mo alam. Hindi mo alam kung paano niyo sinira ang buhay naming mag-ina. Bumalik ako sa Pilipinas para hanapin ang puntod ng anak ko. Tuluyang natulala si Alvin matapos sabihin ni Shane ang mga nakaraang nangyari. Wala siyang kaalam-alam na ganoon ang nangyari sa kaniyang mag-ina. Mas lalong hindi makapaniwala si Alvin na malamang kambal ang anak nila ni Shane. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang araw na nawala si Shane. Ang sinabi ng kaniyang ina, iniwan na siya ni Shane. Wala na itong pakialam sa kanya at tanging pera lang ang kailangan nito. Malaki ang kamalian ni Alvin na agad siyang naniwala sa kanyang ina. Hindi niya inalam ang buong pangyayari dahil mas nakafocus siya sa kanyang nararamdaman na galit at sakit. Hindi naging malawak ang kaniyang pag-iisip. Bigla siyang napatayo, hindi siya mapakali. Hindi, Shane. Wala akong sinabing ganun. Hindi kita pinalayas. Hinanap kita sa totoo lang. Sinubukan kong hanapin ka dahil kailangan ka namin. Napaiyak na rin siya. Naalala niya ang mga panahon na hinanap din niya si Shane. Para tanungin ito kung ano ang pagkukulang niya. Gusto niyang buuin ang kanilang pamilya dahil ayaw niyang lumaki na walang ina ang kaniyang anak.
Napatitig sa kanya si Shane. Hindi ko alam na kambal ang dinadala mo nung araw na yun. Sorry. Sorry dahil binigo kita, Shane. Kung naroon lang sana ako nung araw na yun, sa tabi mo, hindi sana nangyari to sa atin. Lalo na sa mga anak natin. Matapos iyong sabihin ni Alvin, nakaramdam si Shane ng kaginhawaan sa dibdib. Para bang ang mga sugat niyang natamo ay unti-unti nang humihilom. Pareho silang dalawa ni Alvin na napaiyak. Unang yumakap si Alvin sa kanya. Susubukan kong maniwala sa'yo. Bigyan mo sana ako ng oras. Pumayag naman si Alvin sa naging desisyon ni Shane kahit gusto na nitong maging maayos sila. Pero mas lalong nalito si Shane kung nagsasabi ng totoo si Alvin. Kung buhay ba si Hero, iisa lang ang ibig sabihin nito. May taong sinadyang sirain ang kanilang pamilya. Sinadyang paghiwalayin ang kambal. Pareho silang napatingin sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, pareho nilang naisip ang iisang pangalan. Si Verna Soto. Mabibilis ang hakbang ni Shane habang papasok sa mansyon ng pamilya Soto. Binigyan siya ng access ni Alvin kaya madali siyang nakapasok. Matalim ang kanyang tingin at mahigpit ang pagkakahawak sa cellphone na nasa loob ng bag niya. Hindi na siya natatakot, hindi na siya yung babaeng pinalayas, 5 taon na ang nakalipas. Pagpasok niya sa malawak na sala, agad niyang nakita si Verna na kalmadong umiinom ng tsaa. Napataas ang kilay nito nang makita si Shane. Matapang ka rin pala talaga, Shane. Hindi ko inaasahan na talagang bumalik ka rito. Matagal na pala tayong hindi nagkita. Nakangising sambit ni Verna na parabang hindi na ito nagulat sa pagdating ni Shane. Tila ba inaasahan nitong darating siya. Hindi ako naparito para makipagkwentuhan. Sasagutin mo ang mga tanong ko. Dahan-dahang ibinaba ni Verna ang tasa. Ha! At bakit naman kita sasagutin? Mariing humakbang si Shane palapit rito. Si Hero, hindi siya patay. Bakit nagsinungaling ka sa akin na patay na siya? Napatawa si Verna na parang walang narinig na seryosong tanong. 5 taon na ang lumipas, Shane. Hindi kanya na makikilala bilang ina. Binuhay ko siya at iniwan mo siya. Maganda na ang buhay mo sa ibang bansa. Kaya bakit mo pa siya hinahanap? Napakuyom ang kamao ni Shane dahil alam niyang ginugulo lamang nito ang kanyang isipan. Nagsinungaling ka sa akin, Verna. Kasalanan mo to. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami ng anak ko at ni Alvin. Pinagkait mo kay Hero na makilala ako. Saglit na natahimik si Verna bago ito tumawa ng malakas. Mukhang hindi mo na ako tinatawag na mama. May ebidensya ka ba sa mga binibintang mo sa akin? Parang unti-unting kumulo ang dugo ni Shane. Sinabi mo na walang pakialam sa akin si Alvin. Pinaglaruan mo kami, pati mga anak ko. Dinamay mo sa mga laro mo, Verna. Ngunit nanatiling kalmado at maingat sa salita si Verna. Mag-ingat ka sa mga binibintang mo, Shane. Kung ako sa'yo, tumigil ka na. Naglabas ng cellphone si Shane at mariing nilapag iyon sa mesa. Sabihin mo ang totoo. Kung hindi, hindi ako aalis rito hanggat hindi mo inaamin ang lahat. Malalaman ng lahat na isa kang manipulative na tao. Mukhang kailangan nating tawagin ng security. Pagkasabi nun ay tumayo na ito. Trespassing ang ginagawa mo. Isang tawag ko lang, dadamputin ka na ng mga gwardya. Kapag lumaban ka pa, pati pulis ipapatawag ko. Hindi natinag si Shane. Subukan mo. Lumapit si Verna hanggang halos magdikit ang kanilang mga muka. Mahina itong nagsalita pero sapat na para marinig ni Shane. Kung gusto mong mapatahimik ang isang tao, may 2 paraan. Bahagya itong ngumiti. Sa kulungan
o sa sementeryo. Ha, pumili ka lang, Shane. Biglang tumalim ang tingin ni Shane. Hindi na takot ang naramdaman niya, kundi galit. Nagbabanta ka? Ha? Pinapaalalahanan lang kita kung sino ang kalaban mo. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malamig na boses mula sa may pintuan. Anong ibig sabihin ng mga sinasabi mo, Mama? Parehong napalingon sina Shane at Verna. Nakatayo si Alvin sa may entrada. Mabigat ang ekspresyon nito habang salitan ang tingin sa kanilang dalawa. Napakurap si Verna at agad na nagbago ang ekspresyon. Alvin, mabuti at dumating ka. Lumapit si Alvin, ngunit hindi niya tiningnan ang kanyang ina. Kay Shane lamang siya nakatingin. Totoo bang narinig ko, Mama? Pinagbantaan mo siya? Bago pa makasagot si Verna, mabilis nang nagsalita si Shane. Narinig mo, Alvin? Ito ba ang tinatawag mong mapagkakatiwalaan mong nanay? Kitang-kita ang takot na dumaan sa mukha ng ina ni Alvin nang dumating siya. Anak, huwag kang magpapaloko sa babaeng yan. Mas kilala mo ako kumpara sa babaeng yan. Hinawakan ni Verna ang kamay ni Alvin at marahang ngumiti rito. Inalagaan ko ng mabuti ang apo ko. Binigay ko ang lahat ng pangangailangan niya, habang ang babaeng yan nagpapakasaya sa ibang bansa. Huwag mong hayaan na maloko ka ulit ng babaeng yan, Alvin. Pakinggan mo ko dahil ako ang mama mo. Mahaba at mariing pahayag ni Verna. Para bang gusto nitong maalala ni Alvin ang mga ginawa nitong kabutihan. Ngunit hindi pa rin nagsalita si Alvin. Doon nagsimulang kabahan si Verna. Kinuha ni Shane ang cellphone niya. May ilang pindot siyang ginawa bago niya ipinakita ang screen. May recording ako sa mga sinabi mo. Sa lahat-lahat. Kasama ang pagbabanta mo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Verna. Mabilis niyang nilapitan si Shane ngunit mabilis ang galaw nito. Itinago nito ang cellphone sa bulsa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Verna. Nilapit nito ang mukha kay Shane. I-delete mo ang recording. Sinasabi ko sa'yo, Shane. Baka pagsisihan mong bumalik ka pa rito. Mariin niyang bulong. Nagbabanta. Ang ngiti niya ay tila nakakamatay. Ngunit hindi nagpatinag si Shane. Mariin siyang tumugon. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit nanay ka pa ni Alvin at lola ng mga bata. Kung kinakailangan kong maging masama, gagawin ko yon para mailigtas ko ang anak ko mula sa'yo. Tahimik ang buong sala. Maging ang mga katulong ay hindi rin makagalaw. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Alvin habang nakatitig sa kanyang ina. Gusto kong sagutin mo ang tanong ko, Mama. Talaga bang ginawa mo ang lahat ng yun sa pamilya ko? Pinaglayo mo ang magkambal dahil sa sarili mong interes? Mababa ngunit nakakatakot ang boses nito. Saglit na napapikit si Verna. Pagmulat nito, muli niyang pinatatag ang ekspresyon. Hindi naman sa ganoon, anak. Ginawa ko yun para sa'yo. Intindihin mo sana. Hindi na natapos ni Verna ang salita nang biglang sumabat si Alvin. Mapait itong natawa at hinampas ang lamesa na nasa gilid lamang. Hindi kita maintindihan, Ma. Anong ginawa mo sa pamilya ko? Akala ko ba masaya ka na magkaroon ako ng pamilya? Mariing sigaw niya at maras na sinuklay ang buhok dahil sa inis at sakit na nararamdaman. Alam mo kung gaano ko kagustong magkaroon ng kumpletong pamilya dahil yun ang hindi ko naranasan. Ayokong maranasan ng mga anak ko na hindi kumpleto ang pamilya. Unti-unti nang bumabagsak ang lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon habang nakatingin sa kanyang ina. Natigilan si Verna pagkatapos marinig ang sinabi ng anak. Napayuko ito at umiling-iling. Anak naman, huwag ka nang magalit kay Mama. Ngunit umiwas ng tingin si Alvin. Ayaw niyang konsintihin ang ginawa ng kanyang ina.
Hindi mo ba iniisip ang mararamdaman ng mga bata? Pinalayo mo si Hero sa kanyang ina. Alam mo kung gaano yun kasakit bilang isang ina na mawalay sa iyong anak. Napapikit si Shane nang palihim na pinupunasan ang mga luha. Biglang inilabas ni Alvin ang cellphone at mabilis na tumawag. Hello? This is Alvin Soto. Ikonekta niyo ako sa hospital director. Hindi makapaniwalang napatingin si Verna sa anak nito. Alvin, anong ibig sabihin nito? Ngunit hindi siya pinansin ng anak. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot. Good afternoon, Mr. Soto. Ano po ang kailangan niyo? May gusto akong kumpirmahin. Tungkol sa 5 taon nang nakalipas. Nanganak ang asawa kong si Shane Ruta Soto. Tahimik ang kabilang linya habang nagsasalita si Alvin. Ihanda niyo ang lahat ng medical records. At gusto kong sabihin niyo sa akin ang buong katotohanan. Walang sumagot, ngunit rinig ang mabibigat na paghinga sa kabilang linya. Mas lalong kumunot ang noo ni Alvin. Kapag may tinago pa kayo sa akin, ako mismo ang magsasampa ng kaso laban sa ospital. Tumigas ang boses niya. Yes po, Mr. Soto. May ilang dokumento pong hindi nailabas noon. Kung maaari po ay pumunta na lang po kayo rito sa ospital para personal po ninyong makita ang records. Halatang nag-aalangan ang boses ng direktor. Ngunit sa mga oras na iyon, wala itong mapagpipilian kundi sumunod. Kahit natatakot pa rin ito na baka masira ang reputasyon ng ospital dahil sa tumatanggap sila ng pera para mapagtakpan ang katotohanan. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng ospital. Tahimik na bumaba sina Shane at Alvin. Pareho silang walang imik habang naglalakad papunta sa opisina ng hospital director. Habang naglalakad, biglang huminto si Shane. Napalingon si Alvin sa kanya. Alvin, sapat na sa akin na malaman mo ang totoo. Napakunot noo si Alvin sa kanyang sinabi. Napag-isip-isipan niya na sapat nang makita niya si Hero. Ang gusto na lamang niyang mangyari ngayon ay magkita sina Hero at Lava. Alam mo nang hindi kita iniwan. Alam mo nang kambalang mga anak natin. Para sa akin, sapat na yon. Huminga siya ng malalim. Ayokong lumaki pa ang gulong ito. Aaminin ko, gusto kong guluhin kayo dahil sa ginawa niyo sa akin. Ngunit natuklasan ko na ang totoo. Kontento na ako sa mga anak ko. Tahimik na nakinig si Alvin bago marahang umiling. Pero hindi sapat yun para sa akin. 5 taon akong naniwala na iniwan mo kami. 5 taon kong inisip na iisa lang ang anak natin. Hindi ko man lang siya nakilala at nakasama. Bilang ama, pakiramdam ko ninakawan ako ng 5 taon kasamang anak ko. Pakiramdam ko, wala akong pinagkaiba sa ama ko. Dagdag pa ni Alvin. Bahagya pa siyang napatawa ng mapait. Natahimik si Shane. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Alvin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pareho lang tayong naging biktima. Hindi totoo na wala kang kwenta. Napatingin si Alvin sa kanya, kaya naman napangiti si Shane. Hindi natin mababawi pa ang nakaraan. Pero kaya pa nating ayusin ang kasalukuyan. Kapag natapos ang lahat ng ito, magkikita rin tayo ng mga anak natin at sisiguraduhin ko na hindi na sila muling magkakahiwalay. Parang nabawasan ang bigat ng dibdib ni Alvin sa mga sinabi ni Shane. Mahina siyang tumango. Salamat, Shane. At pasensya na rin sa lahat ng ginawa ng mama ko. Hindi ko alam na kaya niyang gawin sa akin yun. Sa'yo, ayos lang naman kung hindi mo pa siya kayang mapatawad kaagad. Mahinang bumagsak ang balikat ni Shane nang sumagi sa kanyang isipan si Verna.
ang lola ng kaniyang mga anak. Gusto ko lang pagsisihan niya ang kanyang ginawa at mag-sorry sa akin. Baka mapatawad ko pa siya sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa amin. Bago pa makapagsalita si Alvin, muli ay bumukas bigla ang pinto ng opisina. Lumabas ang hospital director. Halata ang kaba sa mukha nito. Mr. Soto and Mrs. Soto, pumasok na po kayo. Tahimik silang sumunod. Pagkapasok sa loob ay agad na inilapag ng direktor ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Narito po ang original medical records ng panganganak ni Miss Shane. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Alvin. Agad niyang binuksan isa-isa ang envelope na naglalaman ng documents. Hanggang sa isang dokumento ang nagpahinto sa kanya. Kahit batid na ni Alvin ang katotohanan, hindi pa rin mapigilan ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Sa gitna ng papel ay malinaw na nakasulat ang profile information ni Shane. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Alvin. Hindi niya maalis ang tingin sa dalawang pangalang nakalagay sa dokumento. Tiningnan din ito ni Shane. Maluhaluhang binabasa ang nakasulat doon. Walang nakalagay na namatayan siya ng anak. Hiro Soto and Lava Soto. Buhay silang dalawa pareho. Napakagat sa sariling labi si Alvin sa sobrang kasiyahan at mabilis na niyakap si Shane. Paulit-ulit na binabasa ni Alvin ang dokumento. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi lang isa, kundi dalawa ang kaniyang anak. 2 batang 5 taon niyang hindi nakilala na sabay na lumalaki. Nang biglang bumukas ang pinto, isang matandang nurse ang dahan-dahang pumasok sa opisina. Humiwalay kaagad si Alvin sa yakap. Pagkakita pa lamang nito kay Shane ay agad itong napayuko. Mrs. Soto, ako po ang isa sa mga nurse na naka-duty nung gabing yun. Nanginginig ang boses nito. Naging tahimik ang buong ospital habang pinapahayag nito ang buong pangyayari. Kung paanong pinagtakpan ng ospital ang katotohanan na buhay ang panganay nilang anak na si Hiro. 2 buhay na sanggol ang pinanganak ninyo. May taong nagpalabas ng isang sanggol sa nursery ng gabing yun. Si Ma'am Verna. Pinatahimik niya kaming lahat at wala kaming magawa kundi sundin ito. Pasensya na po kung hindi ko kaagad nasabi. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Alvin sa kanyang mga narinig. Hindi niya na napigilan ang sarili. Mahigpit niyang niyakap muli si Shane. Parang doon niya ay binuhos ang 5 taong pagsisisi, sakit at panghihinayang. Nag-excuse muna ang direktor at nurse para magkaroon sila ng privacy. Nang silang dalawa na lamang sa silid, ay nagsalita si Shane. Tahan na. Magiging maayos na rin ang lahat. Ang importante, alam na natin ang buong katotohanan. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ni Alvin. Nagkatitigan silang dalawa. Naiilang tuloy si Shane. Ngunit, biglang nagsalita si Alvin na ikinatigil ni Shane. Siguro naman, hindi na matutuloy ang pag-file mo ng annulment sa akin, di ba? Napalunok sa sariling laway si Shane at mahinang tumango. Hindi na. Sorry kung naging padalos-dalos ako. Hindi kita kinausap ng mabuti. Sobrang nasaktan at nagalit lang ako kaya ko nagawa yun. Nahihiyang paliwanag ni Shane na mas lalong ikinangisi ni Alvin. Wala nang bawian, okay? Walang maghihiwalay sa ating dalawa. Nangako tayo sa simbahan na magsasama tayo habang buhay. Kaya Shane, panagutan mo ako. Napaiwas tuloy ng tingin si Shane at mahinang kumalas sa yakap dahil sa hiya. Pinipigilan naman ni Alvin ang paglabas ng ngiti sa mga labi niya nang makita ang reaksyon ni Shane.
Mabigat ang pakiramdam ni Shane at Alvin habang pababa ng sasakyan sa tapat ng bahay ni Shane. Nakaalalay si Alvin sa likuran ni Shane. Tahimik silang naglakad papunta sa loob. Pareho pa rin silang emosyonal matapos malaman ang buong katotohanan sa ospital. Nang makita ni Alvin ang bahay ni Shane, napatanong ito. Kailan kayo umuwi dito sa Pilipinas? Dito kayo nanirahan ng bunso nating anak? Tukoy ni Alvin kay Lava. Nasasabik na rin siyang makita ang kaniyang anak. Ngunit pagkapasok nila sa sala, agad silang natigilan. Dalawang batang magkamuka ang sabay na tumakbo palapit sa kanila. Mama! Masiglang tawag ni Lava. Samantalang nagulat naman si Hero nang makita ang kaniyang ama. Daddy? Pasalit-salit ang tingin ni Shane at Alvin sa dalawang lalaking magkamuka. Saglit silang nalito ngunit napansin din nila ang magkaibang galaw ng dalawang bata. Yumukod at hinawakan ni Alvin ang balikat ng batang nakasalamin. Hero, paano kang nakarating rito? Tanong niya, ngunit natigilan din nang masilayan ng mabuti ang anak na nasa kanyang harapan. Nasabi rin ng bata ang iniisip niya. Sorry po, hindi po ako si Hero. Ako nga po pala si Lava, Papa. Pakilala niya saka na pa bungis-ngis. Dahan-dahang napatingin si Shane sa batang nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Nanginginig ang kamay ni Shane nang makita ang kanyang anak na matagal niyang pinagluluksaan. Tila nananaginip si Shane. Ngayong nasa kanyang tabi na ang panganay niyang anak. Nakaangat ito ng tingin sa kanya, ngunit agad ding yumuko. Mommy ko. Tawag ni Hero, para bang matagal niya nang gustong banggitin yon sa kanyang ina. Bumuhos ang luhang pinipigilan ni Shane. Lumuhod siya sa harapan ni Hero at hinawakan ang pisngi nito. Ang anak ko, ang panganay kong anak, sobrang laki na. Nang makita ni Hero na umiiyak ang kanyang ina, napaiyak na rin siya. Bakit po? Ngayon ka lang, Mommy. Mahigpit na niyakap ni Shane ang kanyang anak habang pinapatahan na rin ito. Naninikip tuloy ang kanyang dibdib habang pinapakinggan ang bawat hagulgol ng kanyang anak. Nakita ni Lava ang eksenang iyon kaya't napaiyak na rin ito ng tahimik. Agad iyong napansin ni Alvin kaya hinagod nito ang likuran ni Lava. Nagkatinginan sina Shane at Alvin. Sa puntong iyon, pareho ang sinasabi ng kanilang mga mata. Pareho nilang mahal ang kambal nilang anak. Ilang minuto rin ang nakalipas, napatahan na rin ni Shane at Alvin ang kanilang kambal. Kasalukuyan na ring nag-uusap sila sa sala. Kanina ko pa gustong tanungin ito, Hero. Paano nakarating ka sa bahay ni mami mo? At saka, tama bang hinala namin? Nagpalit kayong dalawa na wala kaming kaalam-alam? Nagtatakang tanong ni Alvin. Nagkatinginan ang dalawang bata bago sabay na napayuko. Parehong napabuntong hininga sina Shane at Alvin. Sorry po, Mommy. Umiwas ang tingin si Hero nang sabihin yon. Samantala, mahigpit namang nakakapit sa braso ni Alvin si Lava. Sorry po, Papa. Nagpanggap po ako bilang si Hero. Napahawak si Alvin sa noo at napailing. Hindi po namin gustong magsinungaling. Gusto lang po namin makilala kayong dalawa. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Hero. Akala po namin hindi na mangyayari na magiging buo tayo. Gusto ko lang maramdaman kung paano magkaroon ng mami. Nahawa rin tuloy si Lava sa pagiging emosyonal ni Hero. Kaya po, naisip po naming magpalit muna kami. At gusto ko lang malaman kung paano magkaroon ng papa. Hinaplos ni Shane ang pisngi ng mga anak. Lumuhod si Alvin at isinama sa yakap ang kambal. Mahigpit
mainit at puno ng 5 taong pananabik. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti ring gumaan ang paligid nang biglang nagsalita si Alvin. Ngayong alam ko na may bunso akong anak. Gusto ko namang makabawi bilang daddy. Ginulo ni Alvin ang buhok ni Lava. Napangiti naman si Shane. At gusto ko ring makabawi kay Hero. Ngunit mabilis na umiling ang kambal. Hindi po pwede. Unfair po yun. Sabay silang nagsalita. Nagkatinginan tuloy sina Shane at Alvin. Ngayon lang tayo naging pamilya. Dapat 4 tayong magkasama, no? Napatawa ang kanilang mga magulang. Mukhang may point nga ang mga anak natin. Sige, family bonding tayong 4. Sabay na nag-high five ang kambal at palihim na napabungis-ngis. Pagsapit ng gabi, nagluto si Shane ng paboritong ulam ng kambal habang si Alvin naman ang naghanda ng mesa. Nag-agawan pa sina Hero at Lava kung sino ang unang susubuan ng kanilang mama. Mama, ako muna. Di ako. Ako dapat, mama. Napailing na lamang si Shane habang natatawa. Heist, mukhang may 2 siloso. Nakangising komento ni Alvin. Ako ang paboritong anak ni Papa. Favorite din ako ni Mami. Napailing na lamang ang dalawa. Naaaliw na tingnan ang kambal. Nang gabing iyon, unang beses silang nagsalo bilang isang buong pamilya. Pagkatapos manood ng cartoons, magkatabing nakatulog sina Hero at Lava sa iisang kama. Mahigpit na magkayakap. Tahimik na isinara ni Shane ang pinto ng silid. Paglingon niya, nadatnan niyang nakasandal sa dingding si Alvin. Mahina itong ngumiti. Parang nananaginip lang ako. Napangiti rin si Shane. Ako rin. Hindi ba ako inaantok? Bahagyang napataas naman ang kilay ng babae. Pwede ba kitang ipagluto? Katulad ng ginagawa ko noon. Hindi napigilan ni Shane ang mapangiti. Mahina siyang tumango. Nananabik din tuloy si Alvin na makita ang mga ngiti ni Shane sa mga susunod pang mga araw. Kinabukasan, maagang nagising ang buong pamilya. Masayang naghahabulan sina Hero at Lava sa sala habang naghahanda ng almusal sina Shane at Alvin. Habang pinagmamasdan ang kambal, biglang nagsalita si Alvin. Shane, umuwi na kayo sa mansyon. Wala na roon si Mama. Tayong 4 na lang, kasama ang mga katulong at guards. Gusto ko nang maging kumpleto tayong magkakasama. Tahimik na napaisip si Shane. Ngunit nang makita niyang masayang naglalaro ang kambal, ay pumayag din siya. Yay! Masayang nagtatalon ang dalawa nang marinig ang pag-uusap ng mga magulang. Makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga Soto. Pagkabukas pa lamang ng gate ay agad nang nagsilabasan ang mga katulong at guards. Nagulat ang lahat nang makita si Shane. Si Sir Alvin po ba ang kasama ng dating model na si Shane Ruta? Napakamot na lamang sa ulo si Alvin. Asawa ko siya. Lalo pang nanlaki ang kanilang mga mata. Ngunit mas lalo silang nagulat nang makita ang 2 batang magkamuka. Sir, 2 young master hero? Napatawa ang kambal. Agad nagsalita si Hero. Hindi po kami iisa. Gambal po kami. Dugtong naman ni Lava. Sabay na natawa ang mga katulong at masayang tinanggap ang bagong miyembro ng pamilya. Makalipas ang ilang araw, bumalik na rin si Shane sa kumpanya. Hindi maitago ng mga empleyado ang pagkagulat nang makita siyang magkahawak kamay kasama si Alvin. Mas lalo pa silang napabulong nang makita ang kambal.
Dalawa pala ang anak ni Sir. Ngumiti na lamang si Shane bago tiningnan si Alvin. Nasaan si Rose? Kanina pa hindi mahanap ni Shane ang babae, kaya nagtataka siya na hindi ito sumulpot. Sumagot naman si Alvin. Inilipat ko siya sa ibang branch. Promotion ang gusto mo para sa kanya, kaya ibinigay ko. Salamat. Hinawakan ni Alvin ang kanyang kamay. Masyado kang mabait. Kahit na sinaktan ka na, madali kang magpatawad. Kaya trabaho kong protektahan ang asawa ko. Nakangising hinalikan siya ni Alvin sa noo. Namula tuloy si Shane at mabilis na umiwas ng tingin. Makalipas ang ilang buwan, muling sumali sina Hero at Lava sa National Math Olympiad. Sa pagkakataong iyon, ipinakilala sila bilang Team Soto. Nagpalakpakan ang buong venue nang sabay na tumanggap ng gintong medalya ang kambal. Pagkatapos ng event, natigilan si Shane nang makitang nakaabang ang lola ng kaniyang mga anak. Si Verna. Mahigpit nitong niyakap ang isang kahon ng regalo. Huminto siya sa harap ni Shane at Alvin. Unti-unti siyang lumuhod para pantayan ang mga apo niyang nakatingin din sa kanya. Patawarin niyo ako. Masyado akong naging makasarili. Natakot akong masaktan ng anak ko. Masyado akong naging protective sa kanya. Dahil siya na lang ang natitirang pamilya ko. Kaya nagawa ko ang mga bagay na yun. Namuo ang luha sa mga mata ni Verna. Napayuko siya. Nilamon ako ng nakaraan kong karanasan nung hindi pa kami naghiwalay ng ama ni Alvin. Kaya nagawa kong saktan ang pamilya ko, ang pamilya ng anak ko. Patawad. Patawad kung huli ko nang na-realize. Lumapit sina Hero at Lava. Pareho nilang hinawakan ang kamay ng kanilang lola. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Shane kay Verna. Naalala rin niya ang pangakong hindi niya hahayaang lumaking puno ng galit ang kaniyang mga anak. Marahan siyang ngumiti. Pinapatawad na kita. Simpleng salita lang yon, ngunit malakas na impact na dumapo sa damdamin ni Verna. Mas lalong napaluha si Verna dahil tila gumaan ang kaniyang pakiramdam. Ilang buwan pa ang lumipas, isang simpleng wedding vow renewal ceremony ang ginanap sa parehong simbahan kung saan unang nangako sina Shane at Alvin ng habang buhay na pagmamahalan. Sa pagkakataong ito, kasama na nila sa altar sina Hero at Lava. Parehong hawak ng kambal ang kanilang mga kamay habang sinasabi nila Shane at Alvin ang kanilang mga pangako. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahayaan pang masira ang pamilya natin. Ngumiti si Shane habang pinipigilan ang kaniyang mga luha. Pangako, kung may pagtatalo at misunderstanding tayo, susubukan kong kausapin ka para maiayos ang pamilya natin. Matapos ang seremonya ay sabay-sabay silang humarap sa media. Opisyal nilang ipinakilala ang kanilang kumpletong pamilya. Sa kabilang banda ng telebisyon ay tahimik na nanunood si Rose. Napangiti siya. Hindi ko alam pero masaya ako para sa kanila. Pagkatapos noon, pinatay niya na ang telebisyon at nagpatuloy na sa bago niyang buhay. Samantala, mahigpit at masayang magkakahawak kamay ang pamilya Soto habang naglalakad palabas ng simbahan. Ipinapaalala ng kwento ni Shane at Alvin na ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi dapat pinanggaharian ng takot at nakaraan. Sapagkat ang labis na pagiging mapagprotekta ay maaring makasakit sa mismong pamilyang nais mong iligtas. Sa huli, napatunayan nilang walang lihim na nananatiling nakatago magpakailanman. At ang katotohanan, pagtitiwala at pagpapatawad ang tunay na nagbubuo ng isang masaya at buong pamilya. Wakas.